Ating pag-uusapan sa videong ito ang mga taong may utang na loob dito kay former President Rodrigo Roa Duterte at ang mga taong kanyang tinulungan pero ngayon ay nowhere to be found na. Pero bago ang lahat mga kapolitika ay huwag kalimutang kayo ay mag-like at mag-subscribe muna dito sa ating YouTube channel para kayo ay updated sa issue ng bansa at issue ng lipunan. So, tayong mga Pilipino sa ating larangan ng politika, meron tayong kasabihan na in politics, there is no permanent friends but only permanent interest. So, kung bakit natin ito sinasabi kasi itong nangyari kay former President Rodrigo Roa Duterte ay lesson na to be learned. Kasi meron siyang mga friends dati na ngayon is hindi niya na mahagilap at parang wala nang suporta na nanggagaling sa kanila. Kumbaga, ginamit lamang itong si former President Rodrigo Roa Duterte na maging stepping stone para sa kanilang mga political ambition at mga political interest. So, ating isa-isahin dito sa ating video yung mga politiko na kung saan is tinulungan ng dating Pangulo na umangat at magkaroon ng posisyon sa gobyerno. Pero atin rin namang tatalakayin yung mga politicians na hindi nanalo at naging loyal pa rin dito kay former President Duterte at yung mga politiko rin na nanalo at naging loyal at supporter pa rin ni former President Rodrigo Roa Duterte. So, una sa ating listahan dito is itong si Cayetano. Okay? Kung ating matatandaan, itong si Cayetano is tumakbo siya na Vice President ni former President Rodrigo Roa Duterte noong 2016. Pero hindi nga pinalad itong si Cayetano kasi hindi siya nanalo dito sa Visayas at Luzon. Maybe hindi pabor yung mga tao dito sa kanyang pagtakbo bilang vice presidente pero okay naman siya for senator. Now, bakit natin ito tinatalakay at pinag-uusapan? Kasi nung hearing dyan sa Senado tungkol dito sa PDL leaks na binuyangyang ni Maharlika sa kanyang vlog is maraming umaasa at maraming nag-expect na yung mga supporter dati ni former President Duterte is mag-show up man lang at dumalo doon sa hearing para usisain kung ano ba talaga ang katotohanan sa likod ng mga dokumento na hawak-hawak ni Maharlika. But sad to say, itong si Cayetano is absent din doon. Okay, hindi sila interesado pero mas matimbang yung reason na ayaw nilang madamay dito sa awayan ng Marcos at Duterte or ayaw nila na pag-initan sila ng kasalukuyang administrasyon. So yun lamang po yun. Sabi nga ni Cayetano noon nung nanalo itong si Bongbong Marcos ay sabi niya doon kay former President Duterte is tapos na daw tayo sa presidenteng palamura. Okay, so yun pa lang is an indication at isang pronouncement niya na yun na talagang paplastikan lang talaga itong pakikisama ni Cayetano dito sa former President Duterte. At nakita nga natin 'di ba na kung saan is si Cayetano dati nung time ni Duterte is talagang nabusog ito nung time ni Duterte kasi friends sila. Okay, at naging speaker pa nga ito ng Kamara ng Congress. So napakalaki sana yung utang na loob ng taong ito kay former President Duterte. But ngayon is parang nowhere to be found at hindi na mahagilap itong si Cayetano. Now, pangalawa sa ating video is itong si Tolentino. Itong si Tolentino, tandaan natin is sumama naman siya dito sa PDP laban na partido ni former President Duterte at in fact nung meron ngang PDP conference doon sa Cebu is isa itong si Tolentino sa mga inendorso ng partido ni former President Duterte. But inexpect din ng karamihan na mag-show up itong si Tolentino kasi 'di ba galing ito dito sa partido ng mga Liberal Party at ilang beses itong tumakbo bilang senador. But hindi siya nananalo pero nung time na inendorse ito ni former President Duterte is nanalo itong si Tolentino and majority ng kanyang vote is galing sa Mindanao kasi na-impluwensya ng mga Duterte itong Mindanao para bumoto kay Tolentino at nga siya 'di ba nakakabit siya dito sa Magic 12 nasa pang 12 pwesto itong si Tolentino or pang 11 pero muntik na rin siyang mahulog butin lang is endorse ito ni former President Duterte. So sana man lang is umattend at mag-show up itong si Tolentino at magtanong siya doon sa mga dokumento na binuyangyang ni Maharlika dito sa publiko. And pangatlo sa ating
pag-uusapan is itong si Tulfo. Okay, itong si Tulfo is hindi naman ito supporter ni former President Duterte at hindi rin naman ito nagsabi ng negative dito sa former president. Pero inaasahan natin kasi ito si Tulfo is well known nga 'di ba na parang matapang at kamay na bakal kung mag-interrogate dyan sa Senado, even sa mga hearing ng ano-ano mang issue dyan sa Senado, is magaling itong si Tulfo. Pero ngayon is no show up din itong si Tulfo dyan sa Senado. So napakalaking question na kung saan is ayaw lang talaga ba nila na malaman yung katotohanan, or ayaw nilang banggain itong kasalukuyang administrasyon kasi may ipit sila, or baka magkakaroon sila ng mga bashers. So sana is itong si Tulfo magamit rin yung kanyang tapang dyan sa Senado tungkol dito sa issue ng PDEA leaks na isiniwalat ni Maharlika at nitong ex-PDEA agent na si Jonathan Morales. At pang-apat dito sa ating listahan is itong si Bongo. So itong si Bongo is ano naman talaga ito, isang Duterte supporter at isa ito sa mga naging manok ni former President Duterte at nanalo agad-agad nung inendorso ito ni former President Duterte. Pero wala rin siya doon sa hearing sa Senado. Only si Bato lang itong nag-show up doon. Si Bongo is hindi naman natin kini-question at hindi naman tinatanong natin yung kanyang loyalty do sa mga Duterte kasi loyal nga ito sa mga Duterte ever since. Pero sana man lang is nag-attend ito doon sa hearing sa Senado kung talagang interesado silang malaman yung katotohanan sa likod nitong mga akusasyon na dito sa kasalukuyang administrasyon. Maybe meron ring takot dito sa kanilang side na kung saan is baka hindi ma-approve yung mga batas na kailang isinusulong at mawawalan din sila ng budget. So yun po ang isa sa mga reason. At ito din si Padilla at itong si Amy Marcos, alam naman natin na sila ay mga talagang supporter ni former President Duterte, at even nga itong si Amy Marcos at si Padilla is hindi naman sila iba ng stand sa mga polisiya ni former President Duterte. Pareho pa rin naman yung mga stand nila when it comes to several issues like yung sa West Philippine Sea, yung dito sa ICC at dito sa laban kontra sa ipinagbabawal na gamot. So same pa rin. Ang atin lang masasabi is itong si Amy Marcos is talaga nakikita natin is blood is thicker than water kasi nasasangkot dito yung kanyang kapatid na si Bongbong Marcos, at may pananagutan rin itong si Amy Marcos kasi alam niya pala na gano'n yung gawain ng kanyang kapatid ay tinulak niya pa na maging presidente. So isa rin siya dito sa mga masisya at nambudol dito kay Inday Sara at sa mga Duterte kasi nung time na napakalakas ng kailang tambalan is itong si Amy Marcos is nakiride on din, at di ba gumagawa pa siya ng mga video tungkol dito sa mga dilawan kasi mortal na magkalaban sila. So gumagawa siya ng mga funny videos tungkol sa mga dilawan na minsan is nakakairita na rin. So itong si Amy Marcos is kung wala talaga silang pinapanigan, di ba, dapat is mag-show up sila dyan at tulungan nila si Bato. But in fairness naman kay Bato, kahit na nabash na siya at marami ang galit sa kanya dito kay Bato, is pinakita niya naman, kumbaga itong ginawa ni Bato is hindi direktang kinumfront itong si Bongbong Marcos na kung saan is doon sa kanya agad-agad yung issue. So ang issue niya muna is itong pag-leak umano ng dokumento, at meron naman siyang interview dito sa MSMNI at ang sabi niya, bumawi siya, sabi niya yung dokumento daw na nag-leak is hindi naman daw yun peke. Okay? At siguro itong si Bato is merong pag-alanganin din kasi siya lang mag-isa doon sa hearing at nagdadalawang isip din siya. Okay? So even though supporter siya ng Duterte, of course tao lang din itong si Bato, at inaasahan na nga natin na susunod na mga hearing is magpakabato na nga itong ating Senador Ronald Bato de la Rosa, kasi yun ang inaantay talaga ng mga tao na it's your time to shine na nandyan ka sa Senado para imbestigahan itong pagkakasangkot sa ipinagbabawal na gamot ng ating mahal na Pangulo. Ay dapat itodo muna kumbaga, okay, regardless kung sino-sino man yung mga taong masasagasaan. Ang importante dito is malaman ng taong bayan yung katotohanan sa likod nitong mga issue at kontrobersya, kasi hindi nga mamamatay-matay, di ba? Okay? At siguro itong nangyari kay Duterte is lesson learned na rin ito, na magkaroon silang loyalty check doon sa mga taong kanilang pinagkakatiwalaan. Okay? So yun lamang ating masasabi at ating opinion tungkol sa isyong ito. Kayo, ano inyong masasabi? Please don't forget to like and subscribe and comment down below mga kapolitika. At again, maraming salamat sa suporta at panonood dito sa ating YouTube channel, at God bless po sa ating lahat.